Hala, heto na, dumating na ang kinatatakutan ng kampo ni FPRRD. ICC humingi na ng tulong sa DOJ. Ililipad na ang mga bala laban kay FPRRD. Military sense. Ako, sabi ko sa militarya, anong kasalanan ko? Nagnakaw ba ako dyan ni piso? Sino? Ang kasalanan ko lang yung mga extrajudicial killing. Pero dito sa sinabi ni Secretary Remulla na may 3 to 4 daw na witnesses na either alam nila na magiging witness o hawak nila at pinaalagaan ng ICC. Hala, heto na, dumating na ang pinakinatatakutan ng kampo ni FPRRD. Hala, heto na, tila iyan na ang eksaktong reaksyon ng ilang tauhan at loyalista ng dating Pangulong Rodrigo Duterte nang pumutok ang balita ngayong linggo. Pero teka, hindi pa ito ang buong kwento at hindi ito basta-basta. May mga ililipad pero hindi turista, hindi rin bakasyonista. Ito ang mga taong tahimik, simpleng maamayan pero may bit-bit na mabibigat na kwento. Mga testigong pinoprotektahan ngayon ng Department of Justice sa ilalim ng Witness Protection Program. At bakit sila ililipad? Saan sila dadalhin? At ang mas nakakilabot na tanong, sino ang pinatutungkulan ng kanilang testimonya? Hindi ito chismis, ito ang opisyal na kumpirmasyon mula kay DOJ Secretary Boying Remulla. We have given our support and cooperation. Well-founded request ito to bring the witnesses safely to The Hague. Yes, The Hague, Netherlands, ang tahanan ng International Criminal Court. Pero bakit ngayon lang? Matagal nang mainit ang usapin ukol sa war on drugs ng Duterte. Ilang taon na ang nakalipas mula nang bawiin ng Pilipinas ang pagiging miyembro ng ICC. Pero ayon sa Article 127 ng Rome Statute, may obligasyon pa rin tayong makipagtulungan sa mga kasong naisampa bago tayo umatras. DOJ, lilipad na ang mga bala. Hindi literal pero mas mabigat. Habang ang kampo ni Duterte ay humihirit ng interim release na para bang gusto magpahinga muna habang naglilitis, malinaw ang paninindigan ni Remulla. There will be more harm than good kung papayagan iyan. Better na naroon siya habang dinidinig ang kaso. Hindi biro ang preparasyong pinagdaraanan ng ICC para sa September 23 hearing kung saan ilalatag ang formal na confirmation of charges. Pero teka, ilang testigo lang ba ito? 3, 4? Ayon sa DOJ, oo sa ngayon. Pero ayon kay Atty. Cristina Conti ng ICC Legal Counsel, minimum of 2 ang tiyak na harap sa hearing, pero dadami pa yan. At sa likod ng mga numerong iyan, may mga kwento ng takot, trauma at pag-asa. May mga mukhang baka hindi na maipakita dahil sa panganib, kaya pinapayagan ng ICC ang anonymous testimonies gamit ang bird faces o testimony sa hiwalay sa silid. Ngunit hindi lahat ng detalye ay nilalantad. Wala raw official letter galing sa ICC pero may direktang pagkipag-ugnayan sa Witness Protection Program. May gumagalaw sa likod ng mga eksena, tahimik pero mansinsin. At habang ang kampo ni Duterte ay patuloy na umiikot ng diskarte, binabago ang mga plano, lalo nang nadaragdagan ang mga tanong. Ang tanong na gumugulo ngayon, ito na ba ang simula ng pagharap ni Duterte sa kanyang mga kasalanan sa mata ng buong mundo? Hindi natin masabi, hindi pa, pero ang mga palatandaan ay nagsisimula ng magsalita. May deadline na sa July 1 para sa impormasyon. May ilalabas na dokumento sa July 4 para sa opisyal na charges. At pagkatapos noon, September 23, ang araw ng banggaan sa korte. At habang sinusulat ang kasaysayang ito, isang bagay ang sigurado. Hindi mo kailangang paniwalaan agad, pero kailangan mo itong bantayan. Dahil minsan mga kwentong tila malayo sa atin, sila pala ang pinakamalapit sa katotohanan. Anong masasabi mo? Handa na ba ang kampo ni Digong? O ito na talaga ang araw na ayaw nilang dumating? Hindi pa ito ang wakas, pero siguradong malapit na ang susunod na yugto. Matapos nating talakayan ang issue tungkol sa pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court,
Ang tanong na bumabagabag sa puso ng marami ay hindi lang makakamit ba ang hustisya, kundi nasaan ang Diyos sa gitna ng lahat ng ito? At dito tayo dadalhin ang salita ng ating Panginoong Diyos sa isang talata na isinulat para sa ganitong mga pagkakataon. Romans 5 verse 8. Ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Hustisya, galit, paniningil, iyan ang sigaw ng mundo kapag may kasalanan. Pero ang ating Panginoon Jesus, ibang klaseng hari, ibang klaseng hukom. Habang ang tao ay nagbibilang ng sala, ang ating Panginoon Jesus ay nagsusulat sa buhangin. Habang ang mundo ay nag-aakusa, siya yumuko, tumahimik, at nagsabing, ang walang sala sa inyo ang siyang unang bumato. 1:8 verse 7. Oo, mahalaga ang hustisya. Mayroong panahon para sa pananagutan. Pero bago pa man ang lahat ng iyan, ang awa ng ating Panginoon Jesus ay laging nauuna dahil hindi natin maliligtas ang sarili sa sala. Kaya siya bumaba. Ayusin mo muna sarili mo bago kita mahalin. Ang sabi niya, mamamatay ako para sa iyo. Kahit tila alam nating hindi tayo karapat-dapat. Sa gitna ng mga balita ng paglilitis, paghuhukom at pagbubunyag ng testimonya, tandaan natin ang tunay na tagapagligtas. Hindi ang sinumang leader, hindi ang sinumang hukom, kundi ang ating Panginoon Jesus. Dahil kung siya ay nagmahal sa mga kriminal, magnanakaw, babae sa balon at sa mga umiyak sa kanyang paanan, wala siyang hindi kayang abutin. Kahit si Tatay Digong, kahit ako, kahit ikaw. Pero ang awa niya, hindi para abusuhin, ito'y para yakapin. At ang pag-ibig niya, hindi para sa takot, ito'y para sa pagbabagong mula sa puso. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa awa mong hindi nagmamaliit. Salamat po sa pag-ibig mong hindi tumitingin sa aming nakaraan. Turuan niyo po kaming huwag lang managhuway para sa hustisya, kundi manalangin din para sa kaligtasan ng bawat isa, pati ng aming mga kaaway. Ikaw ang tunay na hukom, ikaw din ang tunay na tagapagligtas. Naway ang Pilipinas ay hindi lang humingi ng katarungan, kundi makakilala ng iyong awa at ng aming Panginoon Jesus. Gabayan niyo po ang bawat isa, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang lahat ng Pilipino, mga biktima man o mga nasasakdal, gayon din Panginoon ang aming mga leaders at lahat ng tao sa buong mundo. At patnubayan niyo po kaming lahat at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa aming Panginoong Kristo na siyang nabayubay sa krus, na hindi po binilang ang aming mga kasalanan, bagkus inihayag niya ang kanyang tunay at buong pagmamahal sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mahalin ang aming Panginoong Kristo sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Sapagkat sinasabi sa John 14 verse 15, kung siya po ay aming iniibig, ang aming Panginoon Jesus, ay susundin po namin ang inyong mga utos. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Kaibigan, tandaan, sa bandang huli, ang kaso ng bawat puso ay hindi sa korte ng tao, kundi sa paanan ng krus ng ating Panginoon Kristo. Doon tayo tunay nililitis at doon din tayo tunay na nililigtas. Purihin ang ating Panginoon Diyos. At salamat, kaibigan, sa iyong panonood. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.